Oh my God. Oh my God. Bakit? Anong problema yung babaeng to? Oh my God. Ganun ba yan? No, ano? Pag lalaki, kulong, tapos pag babae, okay lang. Ano nangyari? Nangyari? Bakit ganun? Hello mga stories, welcome back sa isang random reaction content dito sa ating channel mga stories. Ako para sa Martin ng Atay. Ngayon mga stories meron dito no, dito talagang kapag lalaki ang ng babae no. At saka diretsahan tayo ngayon no, kapag lalaki na nakit sa babae no, mabilis ang hatol ng tao. Abuso, kulong, di ba? Mali yun. Mali, tama lang, okay. Pero kapag babae na nakit sa lalaki, biglang maraming palusot, biglang may nagsasabi, baka may ginawa kasi. O ba, biglang may tumatawa, biglang parang hindi seryoso, ganun yun. Medyo mali-mali yun, okay? Sa episode na to, no, sa random reaction dito sa random reaction stall sa ating channel Mary Stories, no, pag-usapan natin kung babae ang direktang nanakit sa lalaki, no. Wala ba tayong karapatan ang bilang lalaki katulad ko, no? At ano ba talaga ang sinasabi ng batas? Okay? Ngayon basta ito is sa mensahe of course, no? Pero paano kung baliktad naman? May mga karapatan sa babae, lalaki wala. Tapos mga stories no, base sa video no, medyo hindi kasi pwedeng hindi ko pwedeng i-play lahat yun kasi baka mag-community guidance tayo dito, okay? Pero ko na lang na frame by frame ko na lang ito, no? So, nilagay doon, no, na mensahe ito, pero paano kung baliktad naman? May mga karapatan ng babae, ang lalaki wala. Tapos sa heading ng video, no, yung nakakalasong babae pag sobrang selos na siya, no? Ito sa caption ng video, no, nakikita nyo, hindi ko pa-play ito i-frame by frame ko na lang ito. Okay, so ibubuhos niya yung galit niya sa kanya, may mga linya pa doon na hindi tumutugon yung lalaki na pagmamahal niya kasi iniisip niya na tapos na talaga lahat sa kanila. At saka hindi malusog ang kanyang isang relasyon na walang respeto. At ito pa, no, mas gusto pang saktan mo ako kaysa iwan mo ako. Ngayon, babasahin natin ng ilang mga comment section dito. No? May isang na nagko-comment sabi na pag lalaki nanakit kulong, pag babae respeto. No? Ito yung problema mga stories. So, yan ang eksaktong double standard. Okay? Yun yung problema dyan. May isa man na nagsasabi na, depende, hindi natin alam ang katotohanan sa likod ng video na yan. Hindi naman magaganyan ang babae kung walang something wrong. Okay. Well, diretsahan tayo dito mga stories. No? Kapag may mali ang lalaki, hindi lisensya ang pananakit. Hindi valid defense ang selos. Okay? Hindi valid defense yun. Hindi justice ang sampal, yung pananakit, gano'n. Hindi pagmamahal ang pang-aabuso. Okay? May isa pang matinong punto mula sa mga comments. Sabi niya, a man can also file a case of domestic abuse against his wife. Lalo na may video as evidence. No? Dito tayo papasok na mas mahalagang usapan. At ano ba talaga ang legal na remedy ng isang lalaking biktima? Ngayon mga stories, no, nagtanong ako ito kay attorney Lexitari ng batasnatin.com. So, nagtanong ako, sabi ko, if the woman started with the abuse direct to the man, no, what case to be had? Ito yung sagot niya. Ito yung sabi niya dito, no? Ito yung sagot niya dito. The short answer is under Philippine law, a man who abused by a woman can file a case number blah 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 anti-bawsi because the law especially protects women and their children. His remedies fall under the revised penal code for physical injuries, threats, or coercion, and passing under blah blah blah, if the abuse happened in public spaces. Here in the step-by-step breakdown of why the case actually available to him. Ito naman yung 1960 na yun, violence against women and their children as acts committed against a woman. Ito yung para sa mga against a woman na yun.
The Supreme Court has consistently enforced this requirement. As stated of definition of quoted by Borja et al. Okay? Makikita naman yung sinabi niya dito, okay? Because the language explicitly says against a woman, a man cannot be the protected victim under the statute even if the woman started the abuse. And even if they are married or in a dating relationship. Kahit mag-asawa kayo o mag-jowa pa kayo. RA na blah blah does not apply to him. This was upheld by Supreme Court in Garcia Vidriol. Ito yung parang bill niya in June 25, 2013, which found the law's distinction between men and women is valid because there is a 10-year difference in the historical and social context of violence against women. Ngayon, mga stories, ito na yung sinabi niya dito, no? What cases apply to a man? Since RA na blah 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 is unavailable, no? The man must look the revised penal code for criminal liability. The specific charge depends on the nature of the abuse. Ito yung mga yan. So, 4 yan. Physical abuse, merong threats, merong coercion ng annoyance, at saka public harassment. So, malakas ito, public harassment kasi nasa public kayo di ba? Ayan, mga yan. Tapos yung application, yung mga facts, no? Woman started the abuse, directed a man, it triggers a general criminal law. If she physically left him, no? A price of physical injuries, she verbally threatened to him, yung price threat, no? Yung fact that she started in the relevant law applies which matters nature of the act, yung gender of the victim. Relationship is a key. Yan. Married, dating, there's no special reverse spousey. If ever na married or dating, no, there's no special reverse spousey. Walang ganun ng batas doon na protektado sa kanya. Ang way na lang to, kailangan magiging yung sa sinabi kong 4 na yun, yung physical abuse o yung physical injuries, no, threats, correlation, tsaka public harassment. Either sa 4 na yun o isa sa 4 na yun. Ngayon, mga stories na talagang una sa talagang lalaki talagang inabuso, no, babae hindi pwedeng mag-file sa ilalim, no. Ibig sabihin hindi sakop yun. Okay. At bago tayo mag-react, no, linawin natin. Hindi ito ibig sabihin na walang karapatan ng lalaki. Ibig sabihin lang, no, ibang batas ang gagamitin niya. Ito na yun, yung isa paniwalag, no, yung sa kanya ni Lex Secretary. Una, kung sinaktan ng body harm, pwedeng, pwede siyang magreklamo ng physical injuries sa ilalim ng revised penal code, yung katulad sinabi ko. Pangalawa, kung may pagbabanta, pwedeng yung threats doon. Okay, yun. Pangatlo, kung may pamimilit o magigipit, depends sa facts nyon, pwedeng may correction ng ibang kaukulang offense, no? At sa pangapat, no, kung nangyari ito sa public space, katulad yung isang video doon, no? O online na may elements ng gender-based sexual harassment, posibleng papasok ito ng Safe Spaces Act o yung general neutral, okay? Well, mahalagang punto doon, no? Walang din doon, wala dito yung reverse spousey dito para sa lalaki, no? Pero hindi rin totoo na walang protection ng lalaki, okay? Ang protection niya ay nasa general criminal laws, okay? Lalo na sa revised penal code. At ayon din sa sa legal explanation, kinilala yung Korte Suprema na valid ang pagiging gender specific itong bawsin na to dahil sa historical and social context ng violence against women, no? Kaya hindi pwedeng ipilit na RA 9262 ng lalaking biktima. Kumbaga, in other words, yung reverse spousey, walang ganun, okay? So, itong legal reality na ito, iba ang batas para sa spousey, pero hindi na mawala ang karapatan ng lalaki bilang biktima ng krimen, okay? Ito, praktika ng hakbang kung lalaki ng biktima dito. Documentary lang lahat, magpa-medical kung may sugat o pasa, okay? Kung sino yung nagpa-video sa kanya, dapat magiging coordinate kayo doon. Sa video, screenshot o messages sa amin, blatter kayo. At kung kinakailangan na dumaan sa barangay, pwede dumaan sa barangay, dumiretso sa tamang complaint process, depende sa offense at advice ng abogado. Okay? Well, mga stories hindi ito usaping pride at saka usapang to. Ito ay isang usapang ebidensya ito. Okay?
Ngayon, ang opinion ko naman, una, abuse is abuse. Okay? Huwag na nating pakomplikahin, no? Kapag sinaktan ka, sinaktan ka. Kapag minura ka, dinurog ang respeto mo. Pag tinakot ka, inabuso ka. Hindi nagiging cute, normal, or deserve mo yan ang pananakit dahil babae ang gumawa. Okay? Nakakainis yung logic na baka may kasalanan kasi yung lalaki. So ano ngayon? Di ba? Ano ngayon kung may kasalanan kasi yung lalaki? Kung may kasalanan ng lalaki, iwalay mo. Di ba? Kung butrayin mo, kasuhan mo kung may hindi ka nabasayan. Pero kung ang pananakit ka dahil galit ka, no? Kasalanan mo pa rin yun. Okay? Hindi pwedeng ang moral standard natin ay nakadepende sa kasarian ng gumawa. No? Pangatlo, totoo na may social double standard dito. Okay? Kapag babae ang umiyak at may pasa, seryosong lahat dapat lang. Okay? Seryosong lahat dapat lang ito. Pero kapag lalaki ang nasampan, nasabunutan, napahiya at binugbog ng partner, ang unang reaksyon ay biro. Diba? Huwag tayong magiging kumwari dito. Ang dami ko nakikita sa comments eh. Sasabihin, deserve mo yung lalaki niya, ganito, ganyan. Diba? Ibang usapan na yan. Sa iba, biro, ganito, ganyan. Yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki na biktima ng tahimik. Okay? Hindi dahil walang nangyari, kundi dahil alam nilang pagtatawanan na lang sila o pagpiyesa sa online, ganyan mangyayari. Hindi sa papaniwalaan. This is how ganyan nangyayari. Social media works. Diba? Pangapat, sa mga nagsasabing respetuhin mo lang ang mga babae, mali rin yung framing ngayon. Okay? Sorry pero pagdating sa mga na binubugbog ka ng babae, tapos sasabihin niya, respetuhin mo yung babae, mali rin yung framing yan. Ang tamang prinsipyo kasi dito, respeto sa tao, hindi automatic na pa sa pananakit dahil babae yan. Okay? Hindi exemption sa accountability dahil umiiyak. At saka hindi immunity ang batas dahil selosa. Okay? Pang-lima, gusto ko rin ito maging fair dito Okay? And don't get me wrong kasi dahil lalaki ako. Tapos ganito ang topic ko. Hindi yung Hindi ganun yun. Hindi porket sinabi natin may lalaking biktima, binabaliwala natin ng violence against women. Okay? Hindi ganun yun. Magkaibang bagay kasi yun. Ang dalawang katotohanan na ito. Totoo na maraming babae na biktima sa abuso. Oo, totoo yun. Okay? At totoo rin na may mga lalaking biktima na hindi siniseryoso. Well, pareho talagang pwedeng totoo dito. Okay? At pareho dapat harapin ng maayos. So, pangalan sa mga lalaki na nasa ganitong sitwasyon, huwag kayong gaganti. Huwag kayong gaganti lang para lang mapatunayan lalaki kayo. Ang nanuntok, pabalik, kung ang ending ay lalo ay lumala ng kaso ng sitwasyon. Ang matalinong galaw ay umalis sa eksena. Okay? I-preserve ang ebidensya, umabot ng legal na remedy, gano'n lang yun. Kung wala kayo ng respeto, tapos na ang relasyon. Ganun lang simple. Ito ang bottom line ko dito, mga stories. No? Kung babae na nakit sa lalaki, may kaso. Di lang bawsi. Okay? Ang legal lang dadaan sa lalaki, hindi na blah blah, no? Kung ang kaukulang kaso sa ilalim ng revised penal code na yun, no? At sa ilang sitwasyon, posibleng ibang batas gaya ng Safe Spaces Act, no? At kung pasok ang tax doon. Kaya tingnan na natin yung linyang walang karapatan ng lalaki. Meron tayo. May karapatan ng mga lalaki. Okay? Yung totoo kasi dito, may kulang lang sa alam na marami ng tamang remedyo dito. At minsan may bias pa ang lipunan. Diba? At higit sa lahat ng mga stories, huwag nating gawing normal ang toxic jealousy. Okay? Hindi pagmamahal ang pananakit, hindi passion ang pananakot, at lalo na hindi respeto ang pananakit habang inaabuso ka. Kapag wala ng kapayapaan at respeto, bumitaw. Kapag may pananakit ka, kumilos lang. Kapag may ebidensya, gamitin nyo. At saka kung may batas man yan, alamin nyo. Okay? Yun lang mga stories, no? Kayo, mga stories, no? Anong gusto nyong itanong sa inyo, no? Dapat bang mas malinaw at mas kilalang legal protection para sa mga lalaking biktima ng domestic abuse? Bakit sa tingin nyo, no, mas mabilis pa rin pagtawanan ng lalaking biktima kaya sinisiro yung nangyari sa kanya?
Comment down below at babasahin natin yung mga yan. Okay? Ang gusto nyo mga ganitong opinionated, logical, planking, and studio na po commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And be part of the Kasos membership na po as low as 39 pesos a month, no? Meron din tayong 159 a month at meron tayong 399 pesos a month, no? Ito yung mga exclusive videos para sa mga stories membership ko. At saka yung 39 pesos yun, ito yung mga very early videos ko fresh from the rin. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great never stories. Bye!